Viral ngayon sa social media ang inilabas ng political vlogger na si Maharlika na larawan ng umunoy ebidensya na nagpapatunay sa lehitimong operasyon noon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakasaad sa inilabas na ebidensya ni Maharlika na noong March 10, 2012 ay nagkaroon ng operasyon ang PDEA sa Unit 46-C, Rizal Tower Building, Barangay Poblacion, Makati City. Ang target, si Bongbong Marcos Jr. alias Bonget. Ang nabanggit na unit din ay pinaniniwala ang tahanan ng isang sikat na babaeng artista. Nakasulat rin dito na kaya nagkaroon ng operasyon ng PDEA ay dahil mayroong sumisinghot ng iligal na droga sa nasabing lugar. Ang expose na ito ni Maharlika ay umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga Pilipino at ilang araw nang naging usap-usapan. Agad naman itong sinagot ng PDEA sa kanilang social media post at sinabing AI generated o gawa-gawa lang ang larawang inilabas ni Maharlika at sinabing sa modernong panahon ngayon ay madali na lang makagawa ng peking pictures o videos at peking dokumento. Pero sa panayam ng DZAR Sunshine Radio kay Maharlika, sinabi nito na para hindi mapahamak ay sinuri niya muna ng mabuti ang nasabing ebidensya bago niya ito isinapubliko. So itong itong tungkol sa PDEA, so nung sinend sa akin, binerify ko pa po yan. Sa dami kong puting ahas, binerify ko yan kasi baka masunog ako eh. Baka mamaya ilabas natin, gawa-gawa lang pala. Kaya bago ko po nilalabas yung mga dokumentong ito, I know for a fact na ito ay hindi AI generated. Ito ay totoong may dokumento. Araw ng Martes, iginit muli ng PDEA na fake news ang kumakalat ngayon sa social media na naging operasyon di umano ng ahensya noong March 2012. Sa panayam ng SMNI News kay Derek Carrion, tagapagsalita ng PDEA, sinabi nito na mayroong mga importanteng detalye na wala doon sa dokumentong inilabas ni Maharlika. We have already in fact specified na indeed these documents are spurious in light of yung na-cite po natin na mga reasons, particularly on the certificate o yung authority to operate versus yung pre-operation report na may certain important details po na wala doon. As far as we're concerned, sir, these documents have been verified to be not in our records. In short, they're fake. Wala rin anyang control number ang dokumentong inilabas ni Maharlika kaya wala itong basehan. As far as our certification dated April 4 is concerned, sir, we have cited yung basis po natin for declaring itong mga documents nga po na spurious. For one, authority to operate and the pre-operation report do not have any control numbers. So, in short, this was never entered into the National Operations Center. Yung item 6 and in the authority to operate, particularly yung noted by, wala intentionally covered or redacted. So we cannot verify. And likewise, doon naman po sa item 7 and 8 ng authority to operate or coordination made by and received by, ganun. Wala rin. Hindi rin po hindi rin po natin ma-verify. Ngunit sinabi ni Maharlika na sumulat na sa tanggapan ng PDEA ang agent na pumirma sa lehitimong operasyon at handa umano itong humarap sakaling ipatawag para maimbestigahan. And also, nagsalita na nga din po itong si agent na totoo na mayroong raid dapat. Kaso lang, pinigil. Okay? Pinigil yung operation na yon.